Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang gulo at aberyang sumiklab sa unang araw ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Sa Cotabato City, may hinagisa ng granada at nagulpi ang mga umunoy flying voter. Nasa 100 guro rin ang hindi sumipot sa botohan dahil sa umunoy banta sa kanilang buhay. Mula sa lungsod ng Cotabato, nakatutukwang ay si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Mike, binalot nga ng tensyon, aberya at kontrobersya ang pagdaraos ng plebisito dito sa Cotabato City. Uy, tama na! Biglang nagkagulo sa voting center na ito sa Cotabato City. Ang mitsa, ang 17 anyos na lalaking ito na pinagbibintangang flying voter umano. Walang kawala ang lalaki na umano'y hindi residente ng lugar. Mismong si Cotabato City Mayor Cynthia Giani ang kumumpronta sa lalaki. Why? Bakit ka mag-flying voter? Pero habang pinapagalitan ng alkalde ang lalaki, biglang siklab ang isa pang gulo sa likuran. Ang lalaki, kasamahan daw ng 17 anyos. Pareho silang dinala sa presinto ng pulisya. Dapat nalalaman ng COMELEC ito lahat eh. Kasi yung ibang tao, sabi nila, wala rin naman mangyayari dyan eh. Dapat mga ganito, nakikita nila, nagsasalita sa TV, meron ng mga complaints, ganyan. Kahit man lang at least verification ng mga tao nila sa ground. Isa lang ang insidenteng yan sa mga bumulabog sa plebisito sa Cotabato City. Sabi ako doon, nagulo ako, sabi mo yes, kaya nagsulat ka doon. Ma'am, kasi ilang beses ako nagsabi sa'yo no. Ma'am, So pinalitan mo, nahulog mo. ay nasabi niya. Hinulog mo. Hindi po, madam, ay sapin. Ma'am, ipapalit ko po yung akin na boto po sa kanya po. Sige na ma'am, pagbigyan niyo na po ako, ipapalit ko po yung boto po. Para po, maging maayos na po, attorney. Please po. Bakit magpi-please ka sa akin ngayon? Mali mo kanina, tapos ngayon please ka. Kung hindi ka pa namin pinuntahan dito, hindi mapapalitan ng boto niya. Bago yan, nagreklamo ang babaeng ito kay Mayor Giani na di umano pinalitan ng poll clerk ng botong yes ang dapat sana'y boto niyang no para hindi mapasama sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region ang kanilang syudad. Bukod pa riyan, kulang 100 guro ang hindi nagpakita para maging bahagi ng Plebiscite Committee o Plebcom dahil sa pananakot umano sa kanilang buhay at pamilya na idinaan sa mga text message. Alas 7 na ng umaga pero nasa 26 na ballot boxes pa rin na unclaimed dito sa City Treasury Office ng Cotabato City. Ayon mismo sa mga taga-DepEd, may nagpadala ng mapanakot na text sa mga guro kaya nagdesisyon silang hindi na magsilbi bilang mga miyembro ng Plebiscite Committee. Maliwanag na nang humabol ang mga substitute para sa mga nag-back out na guro pero hindi pa rin sapat kaya naman kinailangan na ang serbisyo ng 66 na pulis para sa 22 clustered precinct. Ang mga pulis na ang umaktong Plebcom members. Pero dahil atrasado ng halos 4 na oras ang pagdating nila gaya sa Canizares High School, marami na ang galit. Mali ang pumilik, palpak. Dapat may plan A, plan B. Pag may mag-back out na teacher, may mabunot agad siyang lagay doon. Kahapon patensyonado ang lungsod. Kagabi, hinagisa ng 2 granada ang bahay ni Judge Angelito Rasalan. Sa bubong ng inuupahang bahay ng huwes, bumagsak ang inihagis na granada at nang sumabog, nabasag ang ilang salamin sa bintana. Ang ikalawang granada, sumabog sa bubong ng kapitbahay ng huwes. Wala namang tinamaan. Hindi sa work. Definitely hindi sa work. Kung sa BL, baka. Pero, Ba't sa BO? Ba't mo nasabi? antay kasi ako. Vocal Vocal ako. Marami nagsabi sa akin na mag-minor-minor ako. Kanina, di kalayuan sa Roas National High School, isang granada ang natagpuan. Sa tulong ng EOD, na-detonate ito at di nakapaminsala. Sa Cotabato Central Pilot School, 4 na tangke at mga armadong sundalo at pulis ang nasa loob malapit sa polling place. May basbas daw ito ng COMELEC. Pag COMELEC control, pwede natin gawin yan. So yung sinasabing 300-meter rule, wala Wala na po yun. Maraming tao na nagtitipon sa loob ng paaralan. Ang pinuno ng 6th ID ng Philippine Army na si Major General Cirilito Sobihana mismo ang nakiusap upang lumabas sa mga tao bago magsara ang botohan pagpatak ng alas 3 ng hapon. Under COMELEC tayo, yung wala hindi authorized dito, hindi na po pwede dito sa loob. Kung ayaw nyo, kami magdadala sa inyo sa presinto.
Mike, nag-convene na nga ang City Board of Canvassers ito sa Cotabato City at sinabi ni Attorney Romel Rama, ang election officer ng Cotabato City, na pipilitin nila na matapos hanggang mamayang madaling araw ang pagbibilang nga ng mga canvass mula doon sa iba't ibang mga clustered precinct na dadalhin ang resulta dito sa Sharif Kabunsoan na Cultural Complex. Mike, tapos na ang plebisito sa ARMM, sa Isabela City sa Basilan at dito sa Cotabato City. Pero sa Pebrero 6 ay magkakaroon pa ng plebisito sa Lanao del Norte at North Cotabato. Yan muna ang latest mula rito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.